nasa college po ako. Parang taon lang ng pag-attend natin pa sa August 1, 1989, ma-attend ako sa COP. Nung magtawag po ang pastor doon, sabi ni Pastor David Samral, those who are willingly, hindi yung nag-aya siya ng water baptism lang, kundi yung willing to be water baptized. Hindi ko masyadong naiintindihan noon eh, water baptism, what is all about. Pero I responded. Pumunta po ako sa gitna at andun nga po nag-water baptism. At the first, siguro ay medyo puzzle ako. Bakit ko po gagawin yun? Hindi ko pa naiintindihan eh. Pero later on, he explained everything to me. Na I should be water baptized to identify that I follow Christ. So sa lahat po ng follower ni Kristo, lahat ng tumanggap sa Panginoon, lahat ng nagsabi sa Panginoon, yes Lord, I will accept you, I will surrender my being to you, dapat po ay mabautismo sa tubig. At yung pabautismo sa tubig, ito ay hindi isang basta-basta. Bakit kailangan bautismo sa tubig? Ewan ko kung meron pang ibang grupo ng ating nagagalawang society, yung nagbabautismo sa tubig. Ang alam ko, ang napag-aralan ko, yung mga follower lang ni Christ ang nagbabautismo sa tubig. I don't know if the Iglesia ni Cristo nagbabautismo sa tubig. Meron sila. Nagbabautismo? Sila ng LDS. O LDS? Wow. Okay. Part kasi sa kanilang salvation yun. Oo, part sa kanilang salvation. But to us, this is water baptism. What is the meaning of water baptism? Water baptism means to immerse in English language. Sa water baptism po, ito ay immersion sa water. Lulubog ka talaga sa tubig. So, nangyari na po ba sa atin yan? Amen. Lahat tayo? JC. Yeah. Di ba? Okay. Yun. Di ba pala? So, water baptism, hindi yan yung ganun, wisik-wisik lang. Yung wisik-wisik. Sprinkling, hindi yan. Water baptism talaga. It is your decision to be water baptized. Amen. No? After you receive Christ as your personal Savior, kasi sa mundo po ng Panginoon, siya lang ang nag-undergo sa water baptism. Si Jesucristo, na we should all follow. Yes. No? Na mga sumusunod sa Kanya. Water baptism is the significance of water baptism to Christian walk. Ayan po. Romans 6:3 and 4, sabi dyan, so don't you know that all of us who were baptized in Christ Jesus were baptized into His death. We were therefore buried with Him through water baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, so we too may live a new life. Yan, yan po yung sinasabi ng Scripture. Water baptism, ito po yung nagsisimbolize daw ng our union with Christ at burial at resurrection. Yan. 3 in 1 pag nag-water baptism ka. Una, ni-recognize mo yung death ng Panginoon, and then yung pagka-buried niya, ilulubog ka sa tubig, buried talaga, and then after lubog, you will raise up, and that is the resurrection. Kaya nga po,
Napakahalaga yan sa mga mananampalataya. Okay, may tanong po ba kung sa water baptism? Or naiintindihan na po natin ang water baptism? Sabi po sa Colossians 2:13 at 12 to 13, having been buried with him in baptism and raised him through your faith in the power of God, who raised him from the dead when you were dead in your sin and uncircumcision of your sinful nature. God made you alive with Christ. He forgave us all our sins. Yan. So, kapag hindi mo pa daw na-experience yung water baptism, parang merong guiltiness lagi ang isang mananampalataya. Nandyan pa, parang sumusunod pa sa'yo yung dati na sinuko mo sa Panginoon. Ano ba yung ibig sabihin ng ipinanganak na muli na? Ano ba yung ibig sabihin niyan? Pag born again na tayo, ano yung bagong buhay? 'Di ba? Yung 2 Corinthians 5:17, all things are passed away. Wala na yung dati. Natalikudan mo na. Ngayon bago na itong nandito sa harapan mo. Ibig sabihin, yung dating ikaw, nilibing mo na yon. And that is part of also of water baptism. Ito kaya po napakahalaga. Kaya nga yung iba, siguro manood kayo sa YouTube, madami yan ngayon, na nagpapabautismo sa tubig. Then talagang all emotion nandun sa kanila. Talagang pag iniahon sila ng Panginoon, talagang parang there's something in their life na parang nawala. At ngayon bago na yung pinapakita nila, no? And that is also one thing that we are following God. Water baptism. Should babies be baptized? Sabi po dyan. Ang mga baby po ba ay dapat mabautismuhan? Sabi dito, no. Hindi kailangan bautismuhan ang mga bata. Water baptism is only for those who already understand what it means. The Bible does not mention any infant being baptized. Instead, babies are to be dedicated, just like the dedication of Christ in the temple when He was only 8 years old. Hindi po tayo nagbabautismo sa tubig sa bata. Okay? Ang binabautismo natin sa tubig ay yung alam na, yung kaliwa at saka kanan. Okay, alam na natin. Ngayon, alam niyo po ba kung nasaan ang kanan ninyo? Amen. Ito. Pag hindi nyo pa daw alam yung kaliwat kanan ninyo, huwag na kayo pabautismo. Dapat po parang si Paring Erot may bandage sa orange. Okay, Luke 2:21 to 22. Okay, anybody wants to read that? Luke 2:21 to 22. On the 8th day, when it was time to circumcise, he was named Jesus. The name the angel had given him because he had been conceived. When the time of the purification according to the law of Moses had been completed, Joseph and Mary took him to Jerusalem to present him to the Lord. Yun, yan yung sinasabi kanina na yung babies po, hindi natin binabautismuhan, kundi ito'y dinededicate natin. Kasi si Cristo din, nung siya nabubuhay pa rito, na kasama ng mga tao, when he turns 8, siya dinala ng kanyang magulang sa templo, at siya'y binautismuhan, ay dinedicate sa Panginoon.
that's it. That's the start of his life and ministry. Water baptism are the requirements for Christian. So ano po ba ang requirements ng water baptism? Meron po bang mga gula? O may mga kopya kayo? Water baptism. Number 1, repentance of sin. Ayun. Hindi ka lang basta pupunta sa water baptism para magpapabautismo. Ako din, gusto ko. Gusto ko din. Talaga ako. Susunod din ako. Diba, kung first time ninyong marinig yung water baptism, tapos may nagpapabautismo, kasi magandang experience, yan. So don't go unless you are willingly to repent. Yan. You are decided na talagang magbago na. Amen? So lahat ng nagpabautismo sa tubig, talagang yun ang isa sa requirements na ginawa po nila. Sabi sa Acts 2:38, Peter replied, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit." Yan. Okay. Na-experience yun na ba yung banal na Espiritu? Meron na po bang naka-experience sa atin? Amen. After water baptism. No? Meron po kaming binabautismo sa tubig noon. Akala ko may sakit sa puso. Bumula yung tubig. At hindi umahon. Bumula. Boom. Gulat kami Sabi ko, naku, patay. First time ko magbabautismo sa tubig. Tapos talagang yung kapatiran, full of emotion, talagang willingly na isuko lahat ng nalaman niya na problema ng kanyang relasyon sa Panginoon. And then after that, nung ilubog po namin, bumula yung tubig, akala ko nakainom. Tapos ang bigat-bigat. Sabi ko, naku, patay, anong nangyari dito? Pag-angat ko po, nag-worship pala sa Panginoon. At ang napakagandang himala, walang anumang nangyari sa kanya. Hindi po siya nakainom. Nagpuri talaga sa Panginoon right after na resurrect, may itaas po namin siya. Lahat ng lumalabas sa kanyang bibig. Talagang puro papuri. Praising the Lord. No? Ayun pala, nabautismohan siya sa Espiritu. No? Kasi talagang nakita ng Panginoon siguro yung kanyang buong pag-surrender sa Panginoon. Truly, he experienced the baptism of the Holy Spirit. Hindi yan yung natanggap nating bautismo. Lahat tayo natanggap natin yung bautismo sa Espiritu nung tayo makakilala sa Panginoon. Sabi ng Ephesians verse 1 to verse 13, no? Yung natanggap natin yung sealed. Kaya pagka tayo tinanong, ikaw ba ay talagang anak ng Diyos? Ang sasagot natin, ay oo naman, tinanggap ko Panginoon. Talaga? Paano? Tinanggap mo Panginoon, baka sa bibig lang yan o wala talaga. Sasabihin natin, may weakness ako. And that is the Spirit. Okay. Yan na yung katiyakan ko na ako'y talagang tumanggap sa Panginoon, ako'y born again. Because there is a sealed in me. Amen? Lahat tayo na selyuhan ng banal na Espiritu. Hindi pa yan. Meron pang kasunod. Yan yung sinasabi sa Acts 1:8, no? Na kailangan nyo matanggap, no? At through water baptism, that is the start. Na you are so much willing to be an instrument of God. Kaya ka nagpapa-water baptize,
nakita mo yung sarili mo, that you are still living in a simple nature, no? At willing ka lahat yun isuko mo sa Panginoon. Kaya nga sa bautismo sa tubig, sinasabi ng gagawa, papakonfess tayo, paparepent tayo. Tapos pag nag-repent tayo, sasabihin niya, ikaw ba ay talagang willing na isuko mo lahat, wala ka nang babalikan? Sabi natin, opo. Lulubog na tayo sa tubig. Yon. That is the water baptism. Pagkatapos nga yan, yung experience ng banal na spirito. Okay? Yung empowerment niya. Ibang katuruan na yan. Pero bibigyan ko lang kayo ng maliit na background sa water, sa baptism ng Espiritu. Kaya po nagpabautismo tayo sa tubig dahil gusto nating sumunod sa Panginoon. Ngayong sumusunod na tayo, God want to empower you. At kaya nga po yung Espiritu Santo ay ibubuhos niya sa atin. To become, bakit po kaya? To become what? Bakit niya tayo kailangang bautismo sa Espiritu? To become witness. Yan yung po yung kanyang nasa puso niya kung bakit niya kailangan tayo'y mabautismohan sa Espiritu. Magkaiba yan nung tanggapin natin ang Panginoon. Yan po ngayon ay empowerment na. Mark 16:16, faith in Christ. Sabi niya, whoever believes in and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. So, ito daw po ay pananampalataya natin sa Panginoon. Kaya nga pagka nakakilala tayo sa Panginoon at talagang nanampalataya, nagsuko sa Kanya, talagang wala nang makakapigil sa atin para magpabautismo sa tubig. Pangalawa, commitment natin sa Panginoon. Yan yung kaninang sinasabi ko na dapat magkaroon ka na ng commitment. Like what you are doing, this is commitment to the Lord. That you set yourself every Sunday, kahit na walang nag-uutos sa iyo, talagang you have to do the ministry. You have to serve. No? Kasi may commitment na tayo kay Kristo Jesus. No? When we have repented, believed, and followed Christ, then we can be water baptized. At water baptism, ito yung tanong, no? Can water baptism save us? Ang water baptism ba ay makapagliligtas sa atin? Yan ang tanong. Meron bang sasagot? Yes or no? Yes. Ha? Yes. Yes. Sino pa? Ano ka? No o yes? No. No. Ikaw? No o yes? No. 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 Bago Yes. Yes. Pero ito po yung sabi. No? Ang sabi dyan, no. Okay. Salvation can only be achieved through our faith in Christ Jesus. Huwag pong mababago yan. No? Baka mamaya yung malito tayo. May nagtanong sa atin, paano ka naligtas? Pabautismo sa tubig. No. Hindi daw po yan. Hindi yan. Yung pabautismo sa tubig, talagang tanda yan na sumunod sa Panginoon. Obedience. No? Yung obedience, yung commitment. Talagang inilalagay mo na yung sarili mo sa gusto ng Panginoon. Yung kaligtasan natin, truly, to one person alone. No? To Jesus Christ. Yan.
No one cometh unto the Father except by me. No? Sabi niya, I am the only way. Hindi niya sinabing, the baptism is the only way. Hindi yan. That falls short to the glory of God. Na ang mga tao po ay nagkasala sa biyaya ng Diyos. Amen. Salvation is a gift, God's gift, and it cannot be obtained through good work such as water baptism. Yan. Hindi po yan nakukuha sa pagbabautismo sa tubig yung salvation. Nilinaw lang po yan ng ating pinag-aaralan. There are people in the Bible who were already saved even before they got baptized in water. Ang example po dito ay si Zacchaeus, sabi niya, who was a cheater, was instantly saved because of his repentant heart. Yun lang po ang kailangan natin. And the thief, crucified together with Christ, received eternal life because he believed that Jesus is the Messiah. Maging yung isang kasama ni Jesucristo sa krus. Yan, nanampalataya lang siya sa Panginoon at naligtas na siya. At hindi yun nagpabautismo sa tubig. Diba? Kasi wala nang time eh. Kung sabihin niya, gamitin mo po ako. Hindi na. Wala na. Water baptism cannot be saved, but it is a fruit of a result of our salvation. Yan. Why do we need to be baptized? Ito yung mayroong 3 questions dito na sabi ng ating pinag-aaralan. Ang number 1, to obey God's command, water baptism is a commandment to all believer. Amen. Ito hindi natin gusto. Minuwala ba kayo dyan? Kundi ito'y sinabi sa atin ng Panginoon that you need to be baptized in water. No? In order for God to be more satisfied to your commitment, kailangan mo papabautismo sa tubig. Amen. Pangalawa, to show our faith, water baptism is our seal as a believer in Christ. Yan daw po yung selyo sa atin na tayo talagang believer ni Kristo. Kaya tayo nagpabautismo sa tubig. Meron akong may mga ilang karanasan sa water baptism. Halimbawa, sila po noon ay nabautismuhan. No? Pareho din natin. Pero nung pag-aralan namin ng water baptism na ito, nabuksan yung kanilang spiritual eye. Sabi nila, Pastor, pwede po magbabautismo ulit? Ay bakit ka ako? Nabautismohan ka na. Hindi nila kasi naintindihan noon na yung kanilang papabautismo sa tubig, yan ay commitment. Yes. No? Yan ay paghuhugas para magamit ng Panginoon ang iyong sarili to be more useful. No? So that is one also a part of being baptized sa water. So number 3, to fully follow Christ, Jesus was baptized by John in obedience to the Father had commanded of him. So yan din ay sa Panginoong Jesus, hindi rin po siya naligtas dyan. Siya yung nagpabautismo sa tubig. Ayaw pa nga ni John the Beloved eh. Ayaw pa ni John the Baptist, John the Baptist na siya'y bautismuhan sa tubig. Sabi niya, I am not worthy to untie your tongue. Sabi niya, hindi ako karapat-dapat kahit na magkalas man lang ng sinelas mo. Sabi niya, hindi ako karapat-dapat na magbautismo sa iyo. Pero sabi ng Panginoon, no, I needed to. I needed to. So, in whose name are we baptized? Natatandaan niyo po ba yung water baptism sa inyo? Kung kaninong pangalan kayo na bautismuhan?
Jesus. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Anak, sa pangalan ng Espiritu Santo. Kaninong pangalan? Kasi meron pong ganyan eh. Binabautismo kita sa pangalan ng ni Jesus. Tama na po ba yun? Jesus. Sabi, tatlong persona. Jesus, Father, Son, and the Holy Spirit. Ang Biblia, ang nagsasabi po dyan, sa 28 ng Matthew, yan, yung three person, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Kaya pagka naalala ninyo, nabautismohan kayo, pero hindi pala sa pangalan ng tatlo, ay magpabautismo uli kayo. Sa tubig. Kulang yung binigay sa inyo. 28:19. Okay. So, yan po ang bautismo sa tubig. Why should we be baptized? When we have already understood what it means, it's time to be baptized. When we are willing to bury ourselves and live a new life in Jesus Christ, we are ready for baptism. If we sin after we were baptized, must remember that we are dead in sin and we are new creation in Christ Jesus. Okay, tanong. Ngayon, alam nyo po ba ang dahilan kung bakit kayo nagpabautismo sa tubig? Okay. Alam nyo po ba yung dahilan kung bakit ako nagpabautismo sa tubig? Kung hindi pa po kayo nabautismo sa tubig, bakit? Bakit? Meron pa bang bagay na nakapagpipigil sa inyo na magpabautismo sa tubig? Yan daw po ay commitment or tanda ng pagsunod natin sa Panginoon. Why should not, ito po yung application natin, why should not infant be baptized in water? Should we perfect or sinless first before we undergo water baptism? Kailangan po ba sinless na tayo para magpabautismo sa tubig? Okay? Kasi kung may sin pa tayo, baka hindi pa tayo karapat-dapat na bautismohan sa tubig. Kailangan daw ba sinless na tayo? Sino sasagot dyan na nung magpabautismo siya sa tubig, talagang totally sinless na siya? Sino kapapatutuon niya? Meron ba sasagot yan? Ako, nung magpabautismo sa tubig, sinless ako. Sinless na wala, hindi na nakakagawa ng kasalanan. Oh, di ba? Habang nabubuhay pa ho tayo dito sa lupa, nabubuhay pa po tayo sa laman eh. May posibilidad na makagawa pa rin po tayo ng kasalanan. Okay. Ngunit kailangan, huwag pong lubugan ng araw. Okay. Mahingi po natin kagad ng kapatawan sa inyo. Pero ito tanong bago kayo bautismuhan, totally, kayo ba'y talagang sinless bago kayo bautismuhan? Hindi, Pastor. May kasalanan ka. Hindi daw, hindi. Kasalanan. Okay. Hindi kayo babautismo kasi may kasalanan pa kayo eh. Nung time na yun po, nung nagpabautismo ako, nahihingi ko po lahat ng kapatawan sa Panginoon. Okay. Bawal po na bautismuhan ang may kasalanan. Kaya nga po sabi kanina, di ba? Repent muna. Repent. And then, baptize. Huwag magduda pag naghihingi ng Okay. Sinless na tayo noon. Paano po ngayon? Paano po ngayon? Yan, ibang question na po yan. Paano po ngayon? Alam po, lahat tayo ay napatawad na ng Panginoon. At nabautismuhan pa sa tubig. Talagang willingly.
Pagkatapos niyan, pag-ahon mo, may kasalanan na naman. Yun na yung application na sinasabi ni Brother Robert. No? Hindi na po yan bunga ng dati nating pagkakasala. Hindi na yung sinful nature. Kundi yan ay mga talagang atake na nangyayari sa tao. Normally. Are you ready to follow God's command in water baptism? Yan po yung huli. At maraming salamat sa umagang ito, sa hapong ito, at lahat kayo'y nakagraduate na sa first series ng ating pong tinatalakay na ito. At yung ating pong pagtatalakay ay may mga kasunod pa na mga series yan na after this yung New Life, no? New Life natin na series. Yan po yung ating pag-aaralan sa susunod na ating pagsasama. Amen. Amen. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. At tayo'y manalangin. At congratulate natin yung bawat isa na nakatapos kayo ng pag-aaral na ito. Yan po ay isa sa ginagawa natin ngayon bilang Assemblies of God, na sinisigurado natin na yung ating mga kasama ay talagang mananampalataya at alagad ng Panginoon. Amen. We should be discipled. Kaya po tayo nag-aaral. Tayo po lahat ay manalangin ngayong umaga. Salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya sa atin. We are thank you, Lord God, for the things that you have done in our lives. Panginoon, for making us alert and alive and safe. Panginoon, salamat po, O Diyos, sa biyaya mo sa amin na aming tinatama sa araw-araw. Patuloy mo pong pagpalain ng iyong mga anak at sa aming pong pag-aaral na ito ay ma-excite po kami sa susunod ng mga topic ng aming pong pag-aaralan ito sa OHB, O Diyos, at ma-apply po namin lahat ng pinag-aaralan namin na ito sa aming pong pamumuhay sa araw-araw. O Diyos, at sa iyo namin ipinagkakatiwala ang aming buhay at ang aming paglilingkod, Panginoon, sa inyo. Salamat, Panginoon, sa banal na Espiritu, ipinagkakatiwala mo sa amin na aming pong tinatanggap sa aming pong buhay upang makasama namin, magpaalala sa amin, magpalakas sa amin, Panginoon. Ito pong aming hiling at dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Magandang umaga po sa inyo.